Madali magpasalamat eh. Pag may pera ka sa bulsa mo, dami mong pera sa bangko. Madali magpasalamat pag may pagkain sa mesa. Madali magpasalamat kung wala ka nararamdamang sakit. Madali magpasalamat kung okay kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, trabaho. Pero paano kung hindi okay? Paano kung may dinaramdam ka? Paano kung butas na talaga bulsa mo? Paano kung kabila ang bagyo sa buhay? Makakapagpasalamat ka pa kaya? O yun nga ang hamon? Yun nga ang paanyaya sa atin. To thank God even when life seems difficult. Kasi may kwento si Job. Naalala niyo ang kwento ni Job? In a nutshell, in a summary, si Job po ang pinakamayamang tao sa land of Uz. May buong libro yan sa Biblia, Book of Job. At sinimulan ng kwento na siya ay the greatest man, the richest man in his land. At ang yaman noon nasusukat sa dami ng iyong anak at dami ng iyong mga inaalaga ang hayop. Wala naman mga kotse noon o mga suyo. Alam nyo, ilan ang anak ni Job? 7 lalaki, 3 babae. Oh, that's a mark of abundance in the Bible. Alam nyo kung ilan ang ari-arian niya o mga hayop niya? 7,000, 3,000, 500, 10 anak. Ngayon ito si Satanas. Quote-unquote, hinamon ng Diyos. Sabi niya, yung iyong alagad na si Job, ay kasi si Job maka-Diyos eh. He lived a righteous life. Yan naman, nagpupuri lang sa'yo kasi maganda buhay niya eh. Subukan natin. Bawiin mo lahat. Malasin siya. Tignan natin kung magpupuri pa sa yan. Abay, kinol ni Lord. Sinabi niya, sige. Ganun siguro tiwala na kay Job. Huwag mo lang siyang papatayin. Aba, ano nangyari kay Job? Biglang sabay-sabay ang kamalasan sa buhay. Lahat ng kanyang mga hayop, ninakaw, nasunog. Yan sa first chapter pa lang. Pati lahat ng kanyang mga anak, nagpa-party sila, bumagsak ang bahay, patay lahat. Palagay niyo ba huminto si Job na magpuri sa Diyos? Hindi. Katunayan, umandar pa yan ng umandar, na binukul-bukulan pa siya, nagkasakit pa siya, pero dito kilala si Job sa mga salitang ito. Job 1:21. The Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, pupurihin ko pa rin ang Diyos. Grabe, no? Ang haba niyan. Naging thesis ko pa yan nung college kasi nagdiskusyon sila, ang tagal ng diskusyonan nila mga kaibigan niya, pati ang Diyos nakipagdiskusyonan sa kanya. Pero nanatiling tapat si Job. Naubos ang ari-arian, namatay lahat ng mga anak, nagkasakit siya, pero bandang huli, ito nangyari sa kanya. Dahil naging tapat sa Diyos, patuloy na pumuri at nagpasalamat, ang ending niyan sa huling chapter ito, yung mga hayop niya na doble. 7,000 naging 14,000, yung 3,000 naging 6,000, 500 na tig 1,000 at nagkaanak uli sila. By the way, nawala lahat, yung asawa lang niyang natira. Alam ni Lord ginagawa niya. Kasi pagkatapos ito, nagkaanak uli sila, 7 lalaki, 3 babae, at nagkaapo-apo pa. Dito din sikat yung sinabing, the Lord blessed His latter days more than His former days. Mahalaga yan. Sabihin nyo, blessed His latter days more than His former days. Baka sinasabi, naniniwala ako, sinasabi din ng Diyos yan sa atin ngayon. Ibe-bless tayo sa mga natitira pa nating marami pang mga taon kaysa sa mga taon na lumipas. Kaya kung ikay blessed na sa nakalipas, ibe-bless ka pa ni Lord. Pero kung may mga nawala sa'yo, ibabalik ka ni Lord doble. Ano sikreto? Manatiling tapat. Manatiling mapagpasalamat.
Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa'yo. God bless you!